PDRRMC ng lalawigan ng Cotabato, tinalakay ang usapin sa ASF at dengue. Relief operation ng LGU Kabakan sa mga nabahaan, nagsimula na. At LGU Takurong at Sinaglahi, nagsagawa ng tree growing activity. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxurgen Headliners. Isang maaliwalas na araw muli sa ating minamahal na Socelco member consumer owners. Welcome to our segment, Tanong Mo, Sagot ni Socelco. Ano ang fluctuation? At bakit ito nangyayari? Ang fluctuation ay ang biglaang pagkawala ng tuloy-tuloy na daloy ng kuryente mula sa linya papunta sa ating mga bahay. Kadalasan, ito ay tinatawag din na on-off o patay-sinding kuryente. May tatlong dahilan kung bakit ito nangyayari. Una, unavoidable circumstances. Ito ang mga hindi inaasahang pag-trip off ng kuryente dahil sa biglaang pagbaba ng frequency o voltahe o pagkakaroon ng ibang elemento na sumayad sa ating linya tulad ng ibon, tuko, paniki o malaking daga. Pangalawa, equipment failure. Ito ay biglaang sira sa mga linya o mga line hardware at equipment tulad ng pin insulators. May automatic circuit reclosers or ACR na installed sa ating mga linya na siyang nakakadetect ng sira o depekto. Sakaling ma-detect ng ACR na may sira sa linya, ito ay nagsha-shut off o automatically ay biglaang babalik rin. Ito ay karaniwang nagdudulot ng on-off ng 3 beses. Kapag nangyari ito, sinisikap naman ng Socelco na ayusin at palitan ang alinmang line hardware o equipment na nasira upang maibalik ang tuloy-tuloy na daloy ng kuryente. At pangatlo, weather causes. Dahil sa malakas na ulan at hangin, hindi maiiwasang maapektuhan ang ating mga linya ng mga sumasayad na sanga ng mga punong kahoy. Huwag kalimutang i-like ang Socelco Facebook page at kung may katanungan na nauukol sa ating operasyon, tawagan lamang ang mga numerong ito. Sa muli, ako ang inyong Information Officer, Jonathan Eley, sa nag-iwan, tanong mo, sagot ni Socelco. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxurgen Headliners ngayong Hulyo 15, taon 2024. PDRRMC ng lalawigan ng Cotabato, tinalakay ang usapin sa ASF at dengue. Narito ang ulat. Pinangunahan ngayong araw ni Cotabato Governor Emilio J. Talino Mendoza ang Provincial Risk Reduction and Management Council o PDRRMC meeting na ginanap sa USM Commercial Building, Bayan ng Kabakan, lalawigan ng Cotabato. Ito ay dinaluhan ng mga municipal mayors, kinatawan mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan at stakeholders kung saan pinag-usapan ang mahahalagang updates tungkol sa kasalukuyang weather outlook, reprogramming, reversion of DRRM funds at updates tungkol sa ASF management, dengue incident cases sa lalawigan ng 15 day capacity development training for volunteer responders. Sa ASF updates, batay sa ulat na iprinesenta ni OP Vet Head Dr. Rufino C. Rupia, sa naturang pulong, abot na sa 958 na mga baboy na nagpositibo sa African Swine Fever o ASF na ang depopulate ng Office of the Provincial Veterinarian o OPVET, katuwang ang lokal ng pamahalaan at ang Philippine National Police o PNP. Ayon sa kanya,
nakapagtala na ang kanilang tanggapan ng 106 na affected hog raisers mula sa 4 na munisipyo at 18 barangay ng lalawigan na may kabuuang halaga na higit kumulang sa 10 milyon at 340,000 piso. Kabilang sa mga barangay na apektado ng ASF sa probinsya ay ang sumusunod: Magsaysay, Poblasyon, Datuagod, Malire, Kiyaab, Luhong, New Pontevedra, Malatab sa bayan ng Antipas, Poblasyon at Idauman sa bayan ng President Rojas, San Vicente, Bulacanon, Poblasyon, Sagi at Libertad sa bayan ng Makilala at New Panay, Malagakit at Banukagon sa bayan ng Bigkawayan. Sa kanyang mensahe, muling nananawagan si Governor Mendoza na sundin ang preventive measures and protocols na itinakda para makontrol ang nabanggit na sakit. Tiniyak din ito na ang Kapitolyo ay patuloy na nagsisikap na matugunan ng problema kasama ang mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders. At sa reported dengue incidents naman, puspusa naman ngayon ang kampanya ng pamahalaang palalawigan ng Cotabato matapos makapagtala ng 4,163 dengue cases ang lalawigan mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Batay sa datos ng Integrated Provincial Health Office o IPHO na iprinisenta ni Provincial Health Officer Dr. Eva C. Trabaya, ang naturang bilang ay mas mataas na kumpara sa 1,925 na naitalang kaso ng kaparehong buwan noong nakaraang taon. Dagdag pa niya na karamihan sa mga apektadong individual ay nagkakaedad ng 11 hanggang 20 taong gulang. Ayon kay Rabaya, patuloy ang kanilang tanggapan sa pagsasagawa ng on-site mentoring on pesticide application, fogging, pamamahagi ng insecticide-treated screen at information education campaign upang masugpo ang nakamamatay na dengue na dala ng lamok na Aedes aegypti. Kaugnay nito, nananawagan si Governor Mendoza sa aktibong partisipasyon ng mamamayan lalo na sa implementation ng 5S kontra dengue na isinusulong ng Department of Health na kinabibilangan ng search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, say yes to misting when there is impending outbreak, at sustain hydration. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sock Surgeon Headliners. Relief operation ng LGU Kabakan sa mga nabahaan nagsimula na. Narito ang ula. Abot sa 1,320 na mga naninirahan sa sitio Malabuaya, sitio Quibales at sitio Puno ng Barangay Kayaga ang personal na inabutan ni Kabakan Mayor Evangeline Pascua Guzman ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Ang nasabing pamamahagi ng tulong ay kaugnay sa nangyaring pagbabaha nitong nagdaang araw. Tiniyak naman ni Mayor Guzman na simula pa lamang ito sa mga barangay at sitio na aabutan ng tulong ng lokal na pamahalaan. Napasalamat naman si Barangay Kayaga PB Abdulaziz makalipat sa agarang tulong ng alkalde. Hinikayat naman ni Mayor Guzman ang mga naninirahan na pagkaingatan ng kanilang mga claims stub lalo na dito na nagbabase ang LGU sa pamamahagi ng tulong. Humingi rin ng paumanhin ang alkalde sa mga hindi pa nakakatanggap ng claim stub. Aniya, ginagawa na ng paraan upang mapabilis ang pamamahagi ng tulong sa higit 5,000 pamilya na apektado sa bayan. Bukod sa bigas, naglalaman din ng mga dilata at noodles ang nasabing relief packs na mahagi naman ng mga laminated sacks at hot meals ang LGU noong nakasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sock Surgeon Headliners. Para sa uling balita, LGU Takurong at Sinaglahi nagsagawa ng tree growing activity. Narito ang ula. Sa sapat na pagpapasiya at suporta, kahit na ang mga simpleng pag-iisip ay maaaring maging isang marangal na layunin. Ito ay totoo para kay Sandy Ihiso, ang Pangulo ng Sinaglahi, isang LGBT na organisasyon sa lungsod ng Takurong. Nang mabasa at maisip ang isang ideyang ipinost niya sa social media tungkol sa climate change mitigation at para lang palamutihin ang mga highway ng kanyang pinakamamahal na Takurong na naging interes ni City Mayor Joseph George Elechoncito, MD-DBA. Kaya, ang Sprout Initiative ay nabuo.
isang aktibidad na naglalayong higayatin ng mga takurong noon na gumawa ng mulat na pagsisikap na iligtas at pangalagaan ang kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno at pagpapaunlad ng pakiramdam ng komunidad at pagbabahagi ng responsibilidad sa kapaligiran. Pinasimulan ng Sinaglahi at ng pamahalaang lungsod ng Tacorong. Ang aktibidad ay ginanap noong ika-22 ng Hunyo taong kasalukuyan na nagsimula sa isang Zumba dance sa ganap ng ika-5 ng umaga bilang warm-up exercise para sa mga kalahok. Sinundan ito ng activity briefing at light breakfast bago pumunta sa site para sa tree planting. Mahigit 100 individual mula sa Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion 12 at Sultan Kudarat Health Team ng Provincial Police, City Planning and Development Officer Amelia A. Pochorno, MPA, ENP at City Government Employees. Iba pang hindi mga organisasyon ng gobyerno tulad ng Sultan Kudarat Mountaineering Club, Team Body Curves, Lakan ng Tacorong Candidates at ang Makasining Lahi ay nag-sign up upang makibahagi sa mapag-isip na aktibidad. 200 Philippine Cherry Blossom o Acacia nodosa sprouts ang itinanim ng grupo sa Barangay New Carmen sa kahabaan ng Alunan Highway mula Barangay Road New Isabela Junction harap ng City Hardware, Tacorong papuntang Kalian Bridge harap ng NGCP Tacorong Substation. May bahagi rin si Mayor Lechoncito sa pagtatanim ng mga sipol at nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa mga kalahok at lalo na sa Sinaglahi sa pagkukusa. Nagtapos ang aktibidad sa isang maikling programa, MOA signing sa pagitan ng Sinaglahi at mga kalahok na ahensya, pagbibigay ng mga sertipiko sa mga kalahok at pagkakataon sa larawan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Soxergen Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxergen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.